Happy Lord's Day po sa bawat isa. Thank you po. Yung sermon po ngayong tanghali, galing po sa sermon ni Reverend Mark Chen. And siya po ay pastor ng, So First Evangelical Reformed Church sa Singapore. And ito pong sermon was originally preached last 2021. And patuloy po tayo na nagpapasalamat sa Diyos for allowing us to proclaim this sermon ngayong pong araw. Okay? Sige po, kapag panahon po ng eleksyon, so yes, ano po ito? Ito ay isang political commentary. Busy yung halos buong bansa sa mga news tungkol sa mga campaigns and mga political rallies. And ano nakita po natin and na-observe po natin sa mga balita and even around us. Lalo na sa mga barangay natin and even sa mga cities natin. And syempre, nandun yung mga politicians. Nandun yung mga partido na naglalatag ng mga plano nila. And nandun yung mga platform in which they explain para maka-attract ng mga botante. Kaya sa karamihan, nakikita natin na ginagamit ito mga politiko na ito, yung mga pangako nila na pain, na ginagamit nila na bait para makuha yung boto ng mga tao. And hindi lang po sa Pilipinas po, hindi lang sa ating, excuse me again, hindi lang sa ating bansa na nangyayari, pero ganito rin sa ibang bansa na ginagawa. For example, sa Amerika, na nanangako yung mga presidential candidates na mga pangako nila that they will create jobs, mag-establish ng universal healthcare, mag-establish ng universal healthcare, and nandun din yung mga promise to bring world peace. Yun po yung mga pangako po nila. Pero pagkalipas ng full term sa office, meron namang bagong personality na mga kampanya. And ganoon din para sa atin din. Ikot sa mga lugar, makikipagkamay ito mga presidential candidates, makikipag-socialize sa mga tao, pero yung tanong is, kumusta na ba yung mga pangakong binitawan nila? At the end, madalas na nangyayari is, kukunti lang yun na po-produce ng mga trabaho. Contrary to what I've said, mababa pa rin yung healthcare system and meron pa rin conflicts all around us. What were the achievements? And ito po, isa pa, napakaraming peace summit and agreements yung ginawa all across the world. Maraming commitments yung ginawa. May mga bagay na na-achieve naman. Pero makalipas yung, let's say, few years after, bumubuo yung lahat. Nababaliwala. Merong mga conflicts ulit. What was achieved? For example, after po ng World War I, so nabuo yung League of Nations para i-promote yung world peace. So yes, something was achieved, pero ano yung nangyari? Sumiglag pa rin yung World War II. And hanggang ngayon, marami pa ring wars yung nangyayari sa mundo. Kaya yung line, di ba madalas sinasabi sa mga fairy tale stories, and they live happily ever after, is hindi po yun nag-exist under the sun. Gamitin ko po yung language ng Ecclesiastes. It doesn't exist under the sun, and it is because life under the sun is vanity and vexation of spirit. Sa Tagalog yun po ay kalungkutan. Yes, we achieve things. Marami tayong natatamo in this life, but many achievements are vain. Kaya ngayon, last week, doon po tayo sa chapter 1. Ngayon naman, pagpunta natin dito sa chapter 2 ng Book of Ecclesiastes, tinanong ni Solomon yung meaning and value of his achievements at work. Habang tinitingnan natin yung chapter na to, yung binasa po natin, binasa natin yung buo kanina, dapat din natin itanong sa mga sarili natin yung mga parehas na mga tanong. Personally po na paano natin ginugol yung oras and lakas natin, even ng mga nagdaang linggo. And paano natin i-spend yung mga susunod pa na linggo pagkatapos nito. Paano naman yung mga susunod na hindi man linggo, paano natin i-spend yung susunod na decade ng buhay natin na darating pa sa atin sa biyaya ng Diyos. So parang yung tanong nga lang po sa job interview, how do you see yourself in 5 years?
And lalo po sa mga elderlies po natin, sa mga nakatatanda po dito. So paano po ninyo ginugol yung mga taon or panahon ng pagtatrabaho po ninyo? So dito, inaaniyahan tayo ni Solomon na i-consider itong dalawang sobering thoughts na ito po yung i-meditate natin and siya pong pag-aaralan po natin ngayong tanghali. So ito po yung mga sermon points po natin. Firstly, achievements under the sun are not vain. And number 2, secondly, achievements under the sun are vain. Ano daw? So parang contradicting yung statements, pero i-expound po natin kung ano po yung ibig sabihin, what this means sa pag-usap po natin and as we talk about chapter 2 ng book of Ecclesiastes. And po, before we continue, let us all pray to the Lord. Tayo po ay manalangin. Our eternal God, apart from your Spirit, we cannot truly hear nor understand your word. And now as we open the book of Ecclesiastes, teach us to listen with faith that rests in your promises. So Lord, silence every thought within us that exalts our human wisdom, and grant that we may hear your voice calling us to contentment and joy in you alone. So Lord, illuminate our minds to discern what is true and eternal in the midst of the vanities of this world. So give us attentiveness to the preaching of your word, that we may receive it not as mere human speech, but as your living and active word that is powerful to convict, to comfort us, and even to renew us. So lead us, your people, to behold Christ, in whom all meaning and satisfaction are found. And we ask this, O Lord, for the glory of your name and for the building up of your church, through Jesus Christ, our Savior. Amen. Okay, so let's begin. Okay, so dito po sa chapter 1, balikan lang po natin context sa sermon last week. So inintroduce natin ni Solomon yung quest niya na gusto niyang ma-experience yung lahat ng na-experience ng mga tao sa ibabaw ng lupa. And again, in-explain na po sa atin na yun po ay range of experiences. And hindi po ito exhaustive kung titingnan po natin. Kasi sabi niya, sa verse 13, "And I apply to my heart to seek and to search out by wisdom all that is done under heaven. It is an unhappy business that God has given to the children of man to be busy with." So yung first thing na ginawa niya was to experience work and achievements. And nakita niya na yung mga achievements niya under the sun were not vain. So yun po yung pag-uusapan natin sa unang point. His achievements under the sun was not vain. Pero kung yung lahat ng bagay na katulad na napag-usapan natin last week, under the sun ay vain, so paano masasabi dito na yung mga achievements ay not vain? So dito naman sa chapter na to, dinidescribe ni Solomon yung mga ambitions niya sa buhay. Pero may isang overarching ambition na nangingibabaw sa lahat dito sa text, that he wanted to be satisfied. So sabi niya po sa verse 1 ng chapter 2, "I said in my heart, come now, I will test you with pleasure. Enjoy yourself. But behold, this also was vanity." So gusto niyang maranasan yung kasiyahan and pleasure. And sino ba naman yung may ayaw ng satisfaction? And mani ba yung ganitong mga thoughts? And iniisip ng iba na oo, pero explore pa po natin. Okay? So paano niya sinubukan na makuha yung satisfaction dito sa lupa? So sinubukan niya ni Solomon by working hard. He did great works. Napakaraming listahan. In fact, sa verse 4, isa-isahin ko lang po, no? Sa verse 4, makita natin that he built houses and planted vineyards. Sa verse 5, he planted gardens, meron orchards, fruit trees. And sa verse 6, nag-dig siya ng canals to water the trees. So kaya meron po siyang fruit industry na meron maayos na irrigation. And he enjoyed it. So balik po tayo konti naman sa verse 3. So sinabi naman niya dito that he drank his wine. And sa verse 7 naman, so binanggit na marami siyang cattle, marami siyang baka.
And kumuha siya ng mga worker para alagaan yung mga baka. So meron din siyang hindi lang fruit industry, meron din siyang meat industry. And sa verse 8, so sinasabi na siya isang financier. Napakarami niyang silver and gold. So meron din siyang entertainment industry. And si Solomon ay naging mas successful kaysa po sa sino nauna sa kanya. So sabi nga po sa verse 9, Ecclesiastes 2 verse 9, So I became great and surpassed all who were before me in Jerusalem. Also my wisdom remained with me. So in other words po, so nagsumikap si Solomon ng gusto and nakita to sa mga ginawa niya. So, another one, he also tried to create satisfaction by gaining wisdom. So, sabi naman sa verse 12, So I turned to consider wisdom and madness and folly. Si Solomon po kasi ay isang thinker. Siya po ay isang philosopher. Ang gusto niyang maunawaan is yung mga malalalim na mga bagay. Sabi pa nga sa verse 12, For what can the man do who comes after the king? Only what has already been done. So, ibig sabihin, nais niyang malaman kung ano yung maiiwan niyang legacy kapag namatay siya. So, parang sinasabi ni Solomon is, ang dami ko nang gagawa sa buhay, nakagawa na ako ng sarili kong maliit na Garden of Eden, merong mga fruit trees, orchards, animals, and ngayon, para saan yung lahat ng achievements ko na to? Bakit ko ginawa yung lahat ng to? Ano yung significance? E kapag namatay na ako, ano yung legacy ko? Kaya ngayon sa verse 19, na-realize niya na iiwan niya yung mga ginawa niya sa ibang mga tao. And sa verse 21 naman, napansin niya na yung mga taong to, itong mga tao na to, hindi naman ito yung mga nagpakapagod para ma-achieve yung mga yun. And ngayon, in vain ba yung ginawang pagsisikap ni Solomon sa pagtatrabaho niya and sa pag-iisip niya para hanapin yung satisfaction and pleasure? Ang tanong is that, mali ba na maghangad ng satisfaction? Ang sagot ko is hindi. It is human nature. In fact, according kay Blaise Pascal, even though siya po ay isang Catholic mathematician, sabi niya, all men seek happiness. This is without exception. Whatever different means they employ, they all tend to this end. The cause of some going to war and of others avoiding it is the same desire in both, attended with different views. The will never takes the least step but to this object. This is the motive of every action of every man, even of those who hang themselves. So, seeking pleasure is a natural desire. So, nagtatrabaho po tayo so we can enjoy the fruit of our labors. Bumibili tayo ng bahay, nag-i-invest tayo sa mga pera natin, pinag-aaral yung mga anak, tinutulungan natin sila na magtagumpay. So, in-enjoy natin din, even mga pagkain na meron tayo, entertainment na nabibili o ina-avail natin galing sa mga kinikita natin. And ganito rin yung ginawa ni Solomon. Yung pagkakaroon ng pleasure sa mga achievements natin ay hindi in vain. Another one, yun mismo ay ginawa ng Diyos. So when He created heaven and earth, lahat ng animals, plants, and even mankind, God said, it was very good. So He found pleasure in His work and hindi against ang Diyos sa work or pleasure. So in fact, nung likain ng Diyos yung isang katauhan, nilagay sila ng Diyos sa isang garden para magtrabaho. God planted a garden with fruit trees and He watered them. And you know, nasa Genesis account, alam natin na mayroong 4 na ilog. So pero tao yung inatasan para mag-cultivate po nun. So God created us to subdue the earth and have dominion. So God created man to work. Kaya yung ginawa ni Solomon is, and ito po yung point, yung ginawa ni Solomon is ito yung mismong kinumad and siya rin pong ginawa ng Diyos.
So nagtanim si Solomon ng vineyards and orchards. So nagdig siya ng pools of water and nagpalaki ng mga hayop. And hindi rin against ang Diyos. Kung kanina sa word, ngayon naman ay wisdom. Hindi against ang Diyos sa wisdom. Well, sinasabi sa Book of Proverbs na dapat maghangad tayo ng wisdom. So dahil yun po yung magpaprotekta sa atin. So, kino-conclude ni Solomon that wisdom was good. Napakabuti po nun. And sabi sa verse 13 ng Ecclesiastes 2, na mas mabuti yun kaysa foolishness. And next naman sa verse 14, it helps a man to see na ito ay nagpoprotekta sa atin. Karunungan. Kaya pagkakaroon ng pleasure in achievements sa ating work and wisdom is okay. Wala pong mali po. Ngayon, balik po tayo sa verse 1. So, balikan po natin. Nung sinabi ni Solomon, "Come now, I will test you with pleasure. Enjoy yourself." Ngayon po, pwede kasi kung magduda tayo kung bakit yung isang spiritual na tao with the likes of Solomon ay maghahangad ng pleasure. Pero kung titingnan po natin, yung Hebrew word for pleasure, it means joy. And we know that the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Na tanging sa Diyos lang matatagpuan yung joy na walang hanggan. And ngayon, we have to understand na kung merong godly pleasure, meron din namang sinful pleasure. So, sinful pleasure, godly pleasure. So, walang mali sa pag-enjoy ng mga bagay na binigay sa atin ng Diyos. Yun naman po yung binanggit ko na kanina. And sabi natin sa 1 Timothy 6:17 na scripture passage po natin kanina sa offering. As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, not to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy. Kaya po, tama lang yung pag-enjoy sa mga bagay na binigay ng Diyos. Pero again, there is difference between sinful and godly joy. Now, isipin naman po natin, pwede bang si Solomon na sa kabila ng wisdom na meron siya, that he still gave himself to sinful pleasure? Ang sagot is yes. And we know his story. And pero ngayon, kapag binasa po natin yung verse 8, kasi binasa po natin ang buo, yung buong chapter 2, and I hope na napansin niyo yung part na yon. Na kapag binasa po natin yung verse 8, and ngayon ito po ay isang difficult passage. Lalo na po sa NIV and ESV, na kapag binasa natin, pwede tayo mabigla doon sa content na nakalagay. Kasi yung salita po na tinranslate doon, na related sana with the thought of the sentence, for musical instruments, it translated as concubines. And using this word sa face value, pwede natin itanong kung pwede ba yun legitimate pleasure kung clearly na yun is sinful thing. Kaya yun, as it turns out, yung original word na ginamit po dito, mahirap i-translate actually. Mayroong mga footnotes sa NIV, New King James, and meron din kahit sa ESV, sa Bibles niyo, kung kayo naman ay digital, meron din mga notes na nakalagay na nagsasabi na hindi sigurado yung exact meaning. Kasi kahit naman kung dinodouble check ko po siya sa mga interlinear or accessible na mga original word na resources na meron ako, mahirap din po makita. So with this, kahit na totoo, and we know na nagkaroon si Solomon ng mga concubines later in life, and yun po ay sinful pleasure, so pwedeng hindi yun yung tinutukoy sa part na to. It may talk about musical instruments. So, as far as we can tell in this specific passage, and dun sa mga katabi niya na context, so yung mga ambitions ni Solomon were legitimate. So ginawa lang niya yung karaniwan na ginagawa natin, mga tao. Yung maghanap ng pleasure by working. Na tulad din ng ginawa ng Diyos in the Garden of Eden. Okay po? So this is what we do. Tatrabaho tayo, we work hard, we bear fruit,
We have children, we raise them. So nakakaramdam tayo ng pleasure kapag merong, di ba, mga contract tayo na naaprobahan, nakapasa tayo sa exam, or tinatanggap yung mga trabaho natin. So basta, natutuwa tayo sa mga achievements natin. So achievements and ambition with God's wisdom, ito po yung qualification, with God's wisdom are not vain. So they are legitimate and commanded by God. And tama lang na magkaroon tayo ng mga pleasure sa mga to. Kasi according kay Solomon sa verse 24 naman, there is nothing better for a person than that he should eat and drink and find enjoyment in his toil. This also I saw is from the hand of God. Pero, ang tanong is, completely bang na-satisfy si Solomon doon sa lahat ng mga achievements niya? Was it absolute satisfaction? Hindi. Napagtanto po niya o na-realize niya na sa huli na yung lahat ng mga achievements niya, in the end, ay vain. So yun po yung titingnan naman natin sa second point. So ano yung sabi natin kanina? Work is good, but work is vain in the end. Ultimately. And tama lang na magkaroon po tayo natinan natin po ito in the lens of the scripture as it says dito naman sa verse 11, sa Ecclesiastes 2 verse 11. Then I considered all that my hands had done and the toil I had expended in doing it. And behold, all was vanity and striving after wind. And there's nothing to be gained under the sun. Bakit kaya? Dahil yung mga to ay hindi magtatagal. Gano'n man karami yung achieve mo in your life. Sabi nga dito sa verse 21, kapag ikaw ay namatay, or kapag iniwan mo na yung trabaho mo, may iwan lang po yun sa iba na hindi naman nagpakapagod para ma-achieve yung mga nagawa mo. So basahin ko po or basahin natin. Because sometimes a person was toiled with wisdom and knowledge and skill must leave everything to be enjoyed by someone who did not toil for it. This also is vanity and a great evil. So another one. Wisdom is also good, sinabi natin po kanina. But in the end, it is vain. Sabi sa verse 15 naman, then I said in my heart, what happens to the fool will happen to me also. Why then have I been so very wise? And I said in my heart that this also is vanity. Alam niyo po, lalo na sa ating mga adults, well, gumagawa tayo ng lahat ng mga decisions. About finances po natin. Gumagawa tayo ng lahat ng mga efforts natin. For example, iniisip natin na hindi ako may scam, na hindi ako mahuhulog or sasali sa mga Ponzi scheme. And kaya marami yung nilalagay yung mga pera nila or dinadiversify yung pera nila sa iba't ibang klase ng investments. Mayroong cash sa bangko, bonds, equities, para i-manage yung mga risk and para mag-enhance ng yield and return. I know, maraming finance people po dito, so tama po ba yung term na ginagamit ko? Pero ito po, minsan, it all goes up. Na hindi natin inaasahan, na may mga returns tayo, it doesn't come, and all the assets are lost. So sa huli, ma-realize natin na yung sinapit ng investor who failed, eh ganun din yung sinasapit ng isang wise investor. Kaya tuloy iniisip natin, what's so good about being wise? And sabi sa verse 16, how the wise dies, just like the fool. So, this says to us that even the wise man can't escape death. And if achievements and wisdom are good, then why are they vain? Bakit yun vain? Because of death and imperfection. Yes, ngayon, nagsikap tayo and marami tayong na-achieve. Pero kapag, sabihin natin nag-retire tayo, sino yung makakapagsabi kung yung mapalit sa'yo ay isang fool? And sisirain lang niya yung mga achievements na nakuha mo. Sabi nga dito sa
verse 19. And kung ikaw man yumaman, pagkatapos namatay, iingatan ba ng mga anak mo yung inheritance na binigay mo? Sabi sa verse 21. And this is why life is frustrating. Na nasira yung lahat dahil sa kasalanan. Yes, nagsisikap tayo, nag-iisip tayo ng mabuti, how to be wise in our finances and treasures, for example. Pero sa huli, mamamatay din po tayo. What a cheerful advice. Kahit marami tayo ma-achieve dito sa buhay, mamamatay pa rin po tayo. And hindi natin alam kung papatuloy yung iniwan na pamana natin. Pwedeng, bawa katulad sa example ko po kanina, pwedeng may world peace po ngayon, pero hindi po yun magtatagal. Kapag yung isang leader bumaba sa isang posisyon, meron din namang darating na iba. And magkakaroon ulit ng war. You shake hands with people who will curse your name next time. Nagtanim ka ngayon, may pipitas din namang iba. Nagtanim ka nga ng puno na merong bunga, pero merong mauunang mga ibon. Yes, meron kang bagong renovated na bahay. Yes, maganda yung maayos siya ngayon. Pero dadating din yung time na tutuklap din yung mga tiles. Check niyo po yung tiles sa mga bahay. So, kahit yung mga matitibay na appliances po natin, darating din na kailangan yung palitan. Let's say kahit gumagana pa, sa bahay po namin, marami pong ganun, yung Sony na makakapal. Napakadami. Pero wala ng pyesa eh. So therefore, pinapakita po sa atin ito that some problems cannot be fixed. Na walang lugar na ligtas sa imperfection. Na kahit sa trabaho natin, pamilya natin, and kahit sa sariling church po natin, is pwede po natin ma-experience. At tunay nga po na may experience po natin. And you know what else is being, dito naman na-realize ni Solomon na hindi pantay-pantay yung mga opportunities ng mga tao. Hindi lahat may parehong wisdom and hindi lahat binibigyan ng parehong chances. Dito po sa verse 26, sinasabi dito that God gives wisdom, knowledge, and joy to those He is pleased to give. And kahit po yung isang tao yumaman, pwedeng bawiin ng Diyos yung kayamanan na yun, ibigay yun sa iba. Again, as it pleases Him. Some get more, others get less. Dito po nakikita natin na yun yung frustrating. Alam po ninyo, some of us are still learning this lesson. Patuloy pa rin naman natin natututunan in our lives na hindi pa nakakainis na kapag bumibili tayo ng gadgets, appliances natin sa bahay, pag pinagana na natin, palpak pala. Bisan, hindi pa nga natin matanggap, baka okay pa naman, pukpuk lang gagawin. So, may part in us bargaining sa frustration po na yun. Nanginginis tayo dahil iniisip natin na parang minamalas naman ako sa buhay. Na dito, at this point, nakakalimutan natin na may Diyos and meron providence of God. Minsan, nandun yung regret sa atin na meron tayong binili or kinain tayo ng pagkamahal-mahal pero hindi maganda yung quality. And sa mga frustration pa natin po sa buhay na iniisip natin po ng paulit-ulit na bakit hindi ganito yung gusto kong mangyari. For example, ang sipag ko namang mag-aral, pero wala akong parehas na opportunity kaysa iba. Nalala niyo po yung, sino po sa inyo, di ko lang maalala yung year, sino po yung nakakaalala ng advertisement ng Lucky? Yung bata na hindi napili sa tryout. But ito po yung linya po ng bata. 12 lang yung napili sa tryout. Pang 30 na po. Practice ako ng practice. May uniform na ako. Nay, bakit? Sa mga nakakaalala po sa inyo, alam ko pong masakit na po yung likod po ninyo. So, for example, o nakikita lang natin with sa mga advertisements, pinapakita po sa atin
na hindi patas yung buhay. Yes, life is crooked. And totoo po yun na nangyayari po sa atin. Kaya, well, hindi po noodles yung solusyon. Pero alalahanin po natin yung sinasabi sa Ecclesiastes 1:15 with this truth. What is crooked cannot be made straight, and what is lacking cannot be counted. At ngayon, alalahanin natin kung ano yung sinusubukan na gawin ni Solomon. Again, nakikita natin sa chapter na to that he was trying to find satisfaction. And nabanggit na natin kanina that he planted gardens, fruit trees, gumawa siya ng mga pools, he filled his garden with animals. And ito yung ginawa ng Diyos nung likhain niya yung Garden of Eden. And ngayon sinusubukan ni Solomon na establish yung ideal na lugar. But the truth is, you can't have heaven on earth. There's no such thing as utopia. Alam niyo po yung El Dorado, yung familiar po kayo, yung mythical city sa South America, na meron ding animated movies, mga nakapanood dito. Baka sumasakit yung likod ko ninyo eh. Pag naraman niyo. Wala pong ganun. Yung Atlantis, wala rin ganun. Wala rin Wakanda. And yung mga bagay po na yung mga lugar na yun, they don't exist. There's no Eden on earth anymore. And yun, yung na-realize ni Solomon. Kaya, ano sa tingin ninyo yung naging reaction ni Solomon upon realizing those things? Because naman, nothing works. All achievements are vain, even the wise die, and no one gets what they're supposed to get. Kaya natanong po siya ng mahalagang tanong po dito sa verse 22. What has a man from all the toil and striving of heart with which he toils beneath the sun? Ano yung dapat na gawin ng tao sa gitna ng lahat ng truth na to or vanity na to in his work in life? Yung iba na ang nagiging reaction is pinipili nila na mamuhay na lang na maging ermitanyo. Unfortunately, others decide to end their lives. Marami yung nagiging cynical yung attitude. Na iniisip is, wala na talagang pag-asa. Na ganyan na lang talaga yung mga tao, work, and buhay as a whole. And siguro, maraming sa atin na may ganitong kaisipan. Kasi pagod na tayo, nothing works. Wala nang gumagana sa mga ginagawa natin. So we are affected spiritually and emotionally. Pero ano yung ginawa ni Solomon? And this is interesting, na kahit makita niya na walang kabuluhan or in vain yung lahat ng bagay, but he enjoyed his achievements. Sinabi ni Solomon dito po sa verse 24, there is nothing better for a person than that he should eat and drink and find enjoyment in his toil. This also I saw is from the hand of God. Ibig sabihin, sa kabila ng nakikita niyang imperfections, frustration, and lahat ng vanity, so natutunan pa rin niya na magkaroon ng joy sa buhay. And ito po isang bagay na hindi po magagawa ng marami sa atin. Na nagagalit tayo dahil hindi maayos yung public transport system natin. Pero kung titingnan, mas maayos pa rin ito kaysa sa ibang lugar. With the providence of God. We wish that we were educated in this or that school. We got this or that grade. Pero hindi man lang tayo magpasalamat sa mga opportunities na meron tayo ngayon. Kaya dito sa passage, Solomon shows that he could enjoy what he had. How? Because of surrender. And ito po yung principle na makita natin sa Matthew 10:39. Matthew 10:39, whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. And ito po yung problema ng marami sa atin, na gusto nating hanapin yung buhay na gusto natin. Kaya hindi tayo masaya. Kapag hindi ayon sa kagustuhan natin yung mga bagay, pinipilit natin yung way na hanggang tayo mismo, tayo yung mapapahamak.
ipapahamak din natin ang iba. But when Solomon surrendered, he enjoyed life in Christ. So to be more specific, in the promises of God that pointed forward to Christ. And sa atin, kapag nakatagpo tayo, para makatagpo tayo ng satisfaction sa gitna po ng kawalang kabuluhan or vanity of this life, and sa mga bagay kung saan tayo tinawag ng Diyos, so kailangan nating bitawan yung pansarili and makasalanan nating desires. And that is the wisdom of Ecclesiastes. That is the gospel. Na para makita natin yung pangangailangan natin kay Kristo, kailangan makita muna natin na tayo ay fallen, na tayo ay makasalanan. Yes, na-witness man natin yung fallenness ng iba. Bawa, yung in-explain ko kanina, gano'ng kahirap yung trabaho natin, gano'ng ka-messy yung church. Pero kapag nakita natin yung sarili nating fallenness, we run to Christ. That's the gospel. Sabi nga natin sa ating pong reading kanina ng Catechism that we are not our own, but belong, body and soul, in life and in death, to my faithful Savior Jesus Christ. And He has delivered His own that we should live unto Him. Kaya, nung binuksan ng Diyos yung mga mata ni Solomon sa vanity ng mga achievements niya and ng wisdom niya, doon lamang niya tunay na na-enjoy yung mga yun, na ito po ay mga gift or kaloob mula sa kamay ng Diyos. And sa atin po mga kapatid, nahirapan ka ba sa trabaho ngayon at sa pag-aaral? Hindi ba ayon sa inaasahan mo yung mga nangyayari sa buhay mo? Tandaan, your work and your career are not your salvation. They will not satisfy you. They're crooked. Wait, there's more. You're fallen also. We are crooked. And are you having trouble sa sphere sa ating buhay? In your singleness, family life, marriage, yung pamilya mo, asawa, mga anak, and kaibigan, they won't satisfy you. Meron ka bang trouble with other Christians? You won't find satisfaction in them. They are imperfect. Kagaya mo din. Kasama ka dito sa club. But when you give them to God, when we surrender them to the Lord, and we accept their imperfections, and in prayer, we surrender them to the Lord, and submission to Him, and then we receive them back from Him with thanksgiving, and alam natin, knowing that they are imperfect, and that you are imperfect also, and then you can learn to enjoy them for the glory of God. And this is the scriptural perspective. And to end, mga kapatid po dito sa Zion Covenant Reformed Church, there are many joys in this crooked world. Maraming good gifts na pinagkaloob ng Diyos sa tahanan natin, sa trabaho, and even sa ating local church. But we don't see it because we have not surrendered. Inaasahan pa rin natin yung mga bagay itatakbo base sa kagustuhan and pag-iisip natin. Iniisip natin na sa pamamagitan ng intelligence or manipulation natin na makuha natin yung mga gusto natin. And this is the truth. You will not enjoy them because you are not surrendering yourself to the Lord. Pero kapag naunawaan natin na tayo mismo, tayo ay broken in our thinking, tatakbo tayo sa Panginoong Jesucristo. And His body was broken for us so that we might be healed in our thinking about the world and about our achievements. Kaya po, brothers and sisters, we live in this tension. Meron pong tension ng joy and vanity in this life until we reach the glorious joys in heaven. Amen. Tayo po ay manalangin. Let us go to the Lord in prayer. Our Father, we thank You for the word that has been proclaimed and for reminding us that all things under the sun are empty apart from Christ. So we ask that You fix our hearts upon the supremacy and sufficiency of Your Son, who is our wisdom, righteousness, and life. So teach us, Lord, to rest in Him when the world tempts us to fleeting pleasures
and to find our true joy and purpose in His finished work, which is our ultimate hope. And by your Spirit, help us to seal these truths within us, that we may walk in faith and contentment, that we glorify you in all things. Through Jesus Christ our Lord we pray. Amen.